Unang kabanata, magsisimula ang ating kwento sa lugar na ito, na matatanaw mula sa itaas, isang malawak at tahimik na lupain na tila payapa sa unang tingin. Dahan-daang lumilipas ang oras, at unti-unting nagbabago ang panahon, hanggang sa bumigat ang ulap sa kalangitan. Sa isang iglap, nagsimulang bumagsak ang mga nyebe, tinatakpan ang paligid ng malamig at maputing nyebe, at nagbibigay hudyat na may paparating na mga pangyayaring babago sa kapalaran ng mga nasa lugar na iyon. At makikita rito ang Alliance Leader Hall, isang maringal at matibay na gusali na namamayani sa gitna ng lugar. Sa loob nito, makikita ang Alliance Leader na nakaupo sa kanyang luklukan, tahimik ngunit puno ng awtoridad, habang may mga bantay na nakapwesto sa kanyang magkabilang gilid. Makikita ang Alliance Leader na si Tian Hijin na seryosong nagbabasa ng isang dokumento, ang mga matay matalim at puno ng konsentrasyon. Napatingin naman sa kanya si Advisor Gal Seriang ng tahimik, ang mga matay puno ng pag-iingat at pag-unawa. Napatingin naman sa unahan si Alliance Leader Tian Hijin at marahang napasabing umuulan ng nyebe. At makikita sa labas ang patuloy na pag-ulan ng nyebe, marahang bumabagsak mula sa kalangitan at tinatakpan ang paligid ng maputing anyo. At ang nasa kanyang gilid sa kaliwa ay nagsalita na Baek Pyo, matutuwa ang anak mo rito. Sumagot ang nasa kanan na opo, malamang ay tumatalo na sa tuwa ang batang iyon ngayon. Napapikit naman ang Alliance Leader na sinabi mong 3 taon na ang anak mo ngayong taon. Di ba? Natahimik naman ang dalawang bantay sa kanilang narinig, at tanging ang kanilang mga mata ang napatingin sa kanya, puno ng paggalang at pagtataka. Bahagyang napangiti si Escort Warrior Baek Pyo na napasabi na 6 na taon na po siya, sir. Napahawak ang Alliance Leader sa sulat na napasabi sa kanyang isip na ano? At tumingin kay Escort Warrior Baek Pyo na napasabi ang Alliance Leader na ha? Ganoon na ba katagal ang lumipas? Hindi ko man lang. Namalayan. Natahimik nakatingin lang sa kanya si Escort Warrior Baek Pyo. Bahagyang yumuko naman ang advisor na si Gal Zariang na pumikit na sinabi na sir. Tinanong niyo rin po ang parehong tanong ilang araw na ang nakalipas. Napatingin ang Alliance Leader dito na sinabi na ano? Napahawak sa ulo ang Alliance Leader na nakapikit na sinabi sa isip na nakakapagtaka. Madalas na itong mangyari nitong mga nakaraang araw. Anong nangyayari sa akin? Gayunpaman, sa tingin ko dapat kong ibili ng damit ang anak ni Baek Pyo. Bukod sa ibang mga tao, si Baek Pyo ay isang tauhan na kasama ko na sa loob ng ilang dekada. Dagdag pa niya habang makikita siyang nakatalikod na teka. Ang anak ni Baek Pyo. Lalaki ba yun? O babae? Nakatingin siya at sinabi pa na ako. Hindi ko man lang maalala ang kasarian ng bata. Biglang nagsalita ang advisor na si Gal Zariang na sinabi na sir. Ayos ka lang po ba? Sumagot ito sa kanya habang nakapikit na maayos lang ako. Malamlam ang mga tingin ng Alliance Leader na sinabi niya na mukhang tumatanda na talaga ako. Makikita ang labas na bumubuhos ang nyebe na sinabi pa ng advisor na si Gal Zariang na hindi po, sir. Malakas pa po kayo, na napasabi pa sa isip ang Alliance Leader na maraming panahon na ang lumipas. Mahigit 40 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya habang makikita ang nagyelong sanga na ang panahon na pinanatili ko ang aking posisyon bilang pinakamalakas sa mundo. Tumayo siya habang nasa likod ang dalawa na sinabi na advisor Gal. Agad na tumugon ito sa kanya na opo, sir. Nakatalikod ang Alliance Leader na sinabi niya na anong klaseng tao ako. Sumagot ito sa kanya na ano pong ibig ninyong sabihin. Muling sinabi sa kanya ng Alliance Leader na gaya lang ng sinabi ko. Gusto kong marinig ang tingin mo kung anong klaseng tao ako. Nag-aalalang nakatingin naman ang dalawa sa kanya na may nagtatakang mukha. At pagkatapos makikita ang Alliance Leader na napaliit ng mata habang tumugon sa kanya si Advisor Gal na kayo po ang pinakadakilang tao sa Jiangho. Halos napapapikit na ang mata ng Alliance Leader na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang pinakadakilang tao sa Jiangho, pala ha. At naiisip niya ito habang sinasabi niya sa kwento na martial god Tian Hijin. Ang pangalang natanggap ko matapos mapaluhod ang Sword Emperor, Blade Emperor, at Fist King sa edad na 29. Matapos mabuo ang Miriam Alliance, naging pinuno ako nito sa edad na 30. Matapos maging pinuno ng alyansa, matagal kong kinalaban ang mga unorthodox na sekta. Winasak ang Dark Path 13 Syndicate, at dinurog ang tagapagmana ng demonic cult, ang Blood Heaven Divine Cult. Sa huli, ako,
Natupad ko ang matagal ng minimithing hangarin ng Miriam Alliance. Sa ganitong paraan ko na pangalagaan ang kapayapaan ng Jianghu, ngunit may mga kaaway sa loob mismo. Ang mga taong naghangad ng ganap na kapangyarihan ay nilason ng aking pagkain at nagpadala ng mga asasin upang paslangin ako sa gabi. Pero nakaligtas ako at pinatumba ang lahat ng nang-arap magrebelde. At tinawag ako ng mga tao sa Jianghu na Iron-Blooded Alliance Leader. At ang Alliance Leader of Punishment na walang awang lumipol sa mga traidor. At pagkatapos, sinabi pa sa kanya ng advisor na si Gal Zariang habang nakatalikod siya na kayo ang Supremo ng Jianghu. At ang simbolo ng katwiran at martial arts. Dagdag pa niya habang makikita ang mata ng Alliance Leader na malamlam na ang inyong pag-iral ay ang Jianghu mismo. May nag-aalalang mukha pa ang advisor na si Gal Zariang na nakatingin kay Alliance Leader na sinabi pa na Sir. Tila iba kayo sa dati. Masama po ba ang inyong pakiramdam? Bahagyang napatingin sa kanya ang Alliance Leader na nakapikit na sumagot na hindi, ayos lang ako. Maaari ka nang bumalik. At tumingin kay Escort Warrior Baek Pyo na sinabi pa ng Alliance Leader na ikaw din, Baek Pyo. Hindi ba't ilang araw na mula nung huli kang umuwi? Hindi mo na kailangang mag-escort sa akin ngayon, kaya umuwi ka na. Nag-aalalang nakatingin. Sa kanya si Escort Warrior Baek Pyo ng tahimik. At pagkatapos sumuntok ito sa palad at yumuko silang dalawa na sinabi na naiintindihan po namin. Magpahinga po kayo ng mabuti. At pagkatapos makikita ang pagpatak ng nyebe sa bubungan. Habang nakatayo ang Alliance Leader na sinabi ang Jianghu mismo, kamo. Naiisip niya ito na sinabi pa na oo. Kung nakamit mo ang lahat ng ito matapos ipanganak bilang tao ng Jianghu, wala ka na sigurong mahihiling pa. Dagdag pa niya na subalit. Nabuhay ako sa isang matinding buhay. At makikita ang kanyang mukha na puno ng pakikipaglaban hanggang sa siya ay tumanda ng tumanda. At pagkatapos makikita siyang biglang napalaki ng mga mata na tila may sumakit sa kanya. Mahigpit siyang napakapit sa kanyang dibdib habang namimilipit sa sakit. Makikita ang kanyang mga mata na pamipikit na napasabi pa siya sa kanyang isip na ano itong biglaan nangyayari sa akin. Na makikita ang mga ugat sa kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. At ilang sandali pa ay bumagsak siya sa sahig na pataob na tila wala ng buhay. At pagkatapos, makikita na unti-unti niyang minumulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kisame, malabo ang itsura, at napasabi siya ng may pagtataka, na saan ang lugar na ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito at pag-iingat, habang sinusuri niya ang paligid, nagtataka kung paano siya napunta sa ganitong kakaibang lugar. Dagdag pa niya sa isip na ang amoy ng mga halamang gamot, malamang ay nasa medical room ako. Nahimatay ba ako? Tiyak na sisermonan ako ni Tagapayugal dahil sa hindi pag-aalaga sa sarili. Bumangon siya sa higaan na sinabi pa sa isip na gayunpaman, para sa pinakamalakas sa mundo na mahimatay. Hindi niya ito naituloy nang biglang may napansin siya sa kanyang katawan at napasabi sa isip na ano ito. Makikita ang kanyang tiyan na sinabi pa sa isip na ang dantian ko. Tuluyang walang laman. Napasigaw pa siya sa isipan na kidispersang poison. Makikita ang likuran niya na napasabi pa sa isip na, imposible, walang paraan na tatalab sa akin ang kidispersang poison. Dalawang nag-aalalang matanda ang nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng kaba at pangangalaga. Biglang nagsalita ang babae, nagising ka na pala. Lumapit ito sa kanya at sinabi pa na ayos ka lang ba? Nagtataka naman siya ditong nakatingin na sinabi na sino ka. Napaseryoso siya na napaisip na sinabi sa kanyang sarili na anong nangyari sa boses ko. Ngumiti naman ang matandang babae sa kanya at sinabi na seryoso ka bang tinatanong mo kung sino ako? Sumagot siya na tama yon. May nakangiting naiinis ang babae na sinabi ng pagalit na tama ba ang pagkakarinig ko? Napaliit siya ng mata na nagtataka pa rin sa nangyayaring nakatingin dito. Habang nakasimangot ang matandang babae malakas na sinuntok siya nito habang ang kanyang asawa sa likuran ay sumigaw na mahal ko. Pakiusap, tigilan mo yan. At pagkatapos, sumigaw ito sa kanya na kahit ang paghingi ng tawad sa amin ay hindi sapat, pero ano ang sinabi mo? Na kung sino ako? Mariin namang sumagot siya na oo, pakiusap sabihin mo sa akin. Muli na namang sumigaw ang matandang babae na ang taong nagpuyat buong gabi sa pag-aalala sa iyo nang hindi man lang nakapikit. May pagtataka pa rin siya na nakatingin dito na sinabi na ikaw ay, na hindi niya ito naituloy.
Nang malakas na namang sinigaw ng matandang babae habang pinipigilan siya ng kanyang asawa na ako ang nanay mo. Ikaw na anak na walang utang na loob. Pinapakalma naman siya ng kanyang asawa na sinabi na mahal ko. Pakiusap, pigilan mo. Dagdag pang sinigaw nito na yan ba ang dapat mong sabihin sa nanay mo? Habang patuloy na pinipigilan niya ang kanyang asawa sinabi pa niya na pakiusap, tumigil ka na. Mukhang hindi pa siya nahimasmaman matapos mawala ng malay. Sumagot ang babae ng pasiga na bitawan mo ako. Nakatingin siya dito habang ang mukha niya ay nagtataka. Napahinga siya ng malalim habang sinisigaw pa sa kanya ng kanyang ina na mamatay ka na lang. Ikaw na walang kwentang bata. Napasabi na lang siya sa kanyang isip na panaginip lang ito. Dagdag pa niya sa isip habang napatingin sa gilid na oo, malamang nga. Kung hindi, iyon ay. Hindi niya ito naituloy nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin na may gulat sa mukha. Napahawak siya sa kanyang pisngi na sinabi pa na may nanlalaking mata sa gulat na ako ba ito? Napangiti siya at sinabi pa sa isip na alam ko na. Panaginip lang ito, pero bakit napakalinaw ng panaginip na ito? Masakit din ang likod ng ulo ko. At muling pumikit siya at tumamba sa higaan habang nakangiti. Nagulat naman ang kanyang ama, at ina nang biglang bumagsak na lang siya. Na makikita ang labas ng kanilang bahay na napasigaw ang kanyang ina na duwan. Hanggang sa sumapit na ang takip silim. Mula sa pagkahiga ay bumangon siya. At tahimik na tumingin sa kanyang gilid. Nakita niya ang labas na sinabi pa niya sa isip na akala ko madyay gising ako bilang pinuno ng alyansa. Pero hindi pala ito panaginip. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na ibinaling ang tingin sa gilid na kahit gaano pa kalalim ang panaginip ko. Walang paraan na hindi ko mapag-iiba ang panaginip sa realidad ng ganito. Gayunpaman, wala namang senyales na nahulog ako sa state ng key deviation. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin na sinabi pa sa isip na paano sa mundo nangyari ang ganito. Matalim ang tinay niya sa salamin na sinabi pa sa kanyang sarili na marami na akong naranasang hindi kapani-paniwalang bagay sa loob ng 70 taon ng aking buhay. Pero reincarnation ba ito? Tumingin muli siya sa labas na sinabi pa na higit pa rito. Nasa akin pa rin ang lahat ng alaala noong ako pa si Tian Hijin. Isang matanda naman ang may dalang takuri at tasa na sinabi habang nakapikit na nakakahiya ka. Ibinaba ang dala nito na sinabi pa na sobrang disappointed ako kahapon. Sumagot naman siya na wala akong maalala. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang nakatingin dito na sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa buhay ng batang ito. Kaya hindi maling sabihin na wala akong maalala. Napangiwi ng labi ang matanda na sinabi niya na hindi mo maalala. Iyon ka pa rin, ang iresponsableng tao, ha? Habang nakatingin siya sa matanda napasabi siya sa kanyang isip na iresponsableng tao. At naalala niya ito na sinabi niya sa isip na noong ako ang pinuno ng alyansa. Malinaw ako sa aking mga gantimpala at parusa. Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang nakapikit na kapag nahaharap sa paghihirap, hindi ko sinisisi ang sitwasyon. Hindi ako umaasa sa katapatan ng aking mga tauhan at laging nananagot sa aking mga tungkulin. Na makikita ang matanda ay tumayo na habang pinagmamasdan niyang paalis. Habang papalabas na si tanda sinabi pa ng ating bida na pero ngayon, irresponsible na ako. Lumingon pa si tanda sa kanya nang tingin na sinabi pa na kahihiyan ka sa pamilyang ito. Napalaki naman ng mata ang ating bida sa kanyang narinig. At biglang isinara ni tanda ng malakas ang pintuan. Napatungo siya ng ulo na sinabi pa sa kanyang sarili na ano ba ang ginawa ng batang ito para makatanggap ng ganitong pagtrato pagkagising pa lang niya. Napahinga siya ng malalim na sinabi pa sa kanyang isip na nakakapagod. At muling makikita na unti-unting bumubukas ang pintuan. Isang lalaki ang pumasok na sinabi niya habang nakatingin na gising ka na. Umupo ito sa kanyang paanan na sinabi na anong sinabi ko sa'yo. Hindi ba't sinabi ko sa iyong hindi ka mananalo kahit babae pa yon? Dagdag pa nito habang nagtataka siyang nakatingin dito na bukod dito, ang pagiging lasenggo mo. Tumingin sa kanya ng seryoso ang ating bida na sinabi niya na sino ka nga ulit. Napahinga ng malalim ito na hindi makapaniwala sa kanya. Nakakrus ang kamay at paa nito na sinabi pa niya sa ating bida na nabalitaan ko. Sabi nila nagkunwari ka raw na nawalan ng alaala. Natumugon siya na napalagay ng daliri sa ilalim ng kanyang ilong na nakapikit na sinabi na kapag nakikita kita ng ganito, puno ka pa rin ng mga pakana. Nakatingin ng kakaiba ang ating bida.
sa kanya habang sinasabi nito na kung mas nabasa mo lang sana ang sitwasyon noong araw na yon. Hindi, wala lang. Inosente ka. Dagdag pa nito sa kanya habang nakapikit na sinabi na gayunpaman, young master. Pakiusap, gamitin mo ang pagkakataong ito at magsanay ng martial arts ng seryoso. Hindi ba't sobra naman na matalo ka lang ng isang babae? Seryosong tinanong naman niya na tatanungin kita sa huling pagkakataon. Biglang sumigaw ito na ako si Guangtou. Guangtou, hindi na ito nakakatawa, kaya pakiusap itigil mo na ang pagpapanggap na nawalan ka ng alaala. Na sinabi sa kanya ng ating bida na Guangtou, Knots head. Napasalubong ng kilay ito na nakatingin sa itaas na sinabi sa kanya na syempre hindi. Hindi knots, kundi maliwanag. Knots head ang tawag mo kapag sinusubukan mo akong asarin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nakapikit ang ating bida na sumagot siya na wala talaga akong maalala. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na sinabi ko na sa iyong hindi mo kailangang magpanggap na nawalan ka ng alaala sa harap ko. Sumagot sa kanya ang ating bida na seryoso ako. Napatingin sa kanya ito na sinabi na talaga ba? Sumagot siya na oo. Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na natatandaan mo ba ang pera na ipinahiram ko sa iyo noon? Sumagot siya na hindi. Magkano yun? Sinagot siya nito na 2 taels. Napatingin siya sa ibaba na sinabi na talaga? May pera ba ako sa sarili ko? Inabutan siya ng pera nito na sinabi pa niya na meron nga. Heto o, na nagtatakang sinalo naman nito ang pera. At nagulat siya na napasigaw na hindi ka panipaniwala. Mukhang talagang nawalan ka nga ng alaala. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na bakit? Bakit naniniwala ka na sa akin ng biglaan? Sumagot ito sa kanya na dahil ikaw ang tipo ng tao na hindi kailanman nagbabayad ng utang. Na muling sinabi sa kanya ng ating bida na ano? Hindi ako nagbabayad ng utang? Napapikit siya na sinabi sa isip na sino ba ang gagong ito? At pagkatapos sinabi niya na paano ba ako nabuhay at lahat ay ganito ang trato. Sa akin, nakatingin sa kanya si Guangtou na may hindi makapaniwalang mukha na sinabi na saan ba ako dapat magsimula. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na mukhang marami akong nagawang mali, ha? At pagkatapos sinabi niya na magsimula ka doon sa pinakakamakailan. Kung bakit ako nasaktan, sumagot ito sa kanya na pinuntahan mo si Lady Song, tinanggihan ka. Tapos nagsalita ka ng bastos at binugbog ka niya. Napahinga pa ito na sinabi sa kanyang nakapikit na nagalit ka dahil doon. Uminom ng maraming alak ng mag-isa at nahulog sa lawa. Tinanong pa niya na sino si Lady Song. Namuti ang mata ni Guangtou na napasabi na sino si Lady Song. Hindi mo man lang siya maalala? Tumugon siya na oo. Sinagot siya ni Guangtou habang makikita ang babaeng ito na Song Hualin, ang tagapagmana ng pamilyang Song. Siya ang pinakamagandang tao sa Shandong. Dagdag pa niya habang napatungo ng ulo na matalino siya at malakas. Kahit perpekto siya, may isang malalang kapintasan sa kanya. Napatanong ang ating bida na isang malalang kahinaan. Ano yun? Tumingin ito ng seryoso na sinabi sa kanya na ang katotohanan na siya ang iyong fiancé. Napangiwi ng mukha siya na hindi makapaniwala na napasabi na yun ang malalang kahinaan niya. Napakrus ng kamay si Guangtou at nakapikit na sinabi na oo, wala siyang swerte sa asawa. Ang malalang kahinaan niya ay lumitaw lang dahil sa arranged marriage. At pagkatapos ay tahimik na pinagmamasdan siya ng ating bida. At ilang sandali pa ay nagsalita siya na madalas ba kitang saktan? Nagulat ito na naiinis na hindi. Bakit mo tinatanong yan? Nakatingin ang ating bida sa kanyang kamao na sinabi pa na nangangati ang kamay ko habang nakikinig sa iyo. Parang gusto kitang saktan sa kung anong dahilan. Tumawa si Guangtou na sinabi na ang relasyon nating dalawa ay mas matatag pa sa isang arranged marriage, young master. Habang nakatingin siya sa kanyang palad sinabi niya na talaga. Naiisip niya si tanda nang sabihin sa kanya nito na kahihiyan ka ng pamilya. At muling sinabi niya na paano naman ang aksidente bago yon. Muling sinagot siya ni Guangtou na natalo ka ng malaking pera sa gambling at sa courtesan na kinahumalingan mo. Napapikit na lang siya ng mata habang nakikinig sa sinasabi ni Guangtou na pag-inom at pakikipag-away, paglaya sa bahay dahil ayaw mong mag-martial arts, paggawa ng gulo dahil gusto mong sumikat sa Jianghu. Nang biglang pinatigil siya ng ating bida na agad na napatingin ito sa kanya. Naiisip naman niya ang kanyang magulang nang sapakin siya nito. At napasabi sa isip na ang ganitong gago ay nakatanggap lang ng isang sapok sa likod ng ulo mula sa kanyang nanay. Kung ako sa kanya, binugbog ko na ito hanggang sa mamatay.
Tumingin siya dito na sinabi pa na Guangzhou, para sa'yo, anong klaseng tao ako? Nagulat naman ito sa tanong ng ating bida na nanginginig ang boses na sumagot na pwede ba akong maging tapat. Pumikit ang ating bida na sinabi niya na siyempre, sabihin mo sa akin, pagkakataon mo na ito, na makikita si Guangzhou na napapikit na huminga ng malalim. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na isa kang basura. Nagulat naman ang ating bida nang marinig yon. Natahimik siya at napasabi sa kanyang isip na basura, pala ha. At naisip niya ang sinabi sa kanya ni advisor na si Gal Zariang na ikaw ang Jiang Hu mismo. At pagkatapos ay napahinga siya ng malilim na napangiti. At sinabi pa niya sa kanyang isip habang napatingin sa itaas na mukhang talagang namatay ako at muling nabuhay. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Sabihin niyo lang mga lodi kung may gumawa na nito nang makahanap ng bago. Ika-2 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bubong ng bahay at sa bandang malayo ay ang kabundukan. Sinabi niya sa kwento na ang pangalan ng binata na kinasalinan ko ng kaluluwa ay Biliden. Ang batang pinuno ng pamilya ng mga swordsman ng mga binang Shandong. Nakapikit siyang nakaupo na sinabi pa niya na hindi lang ang kanyang pakikitungo sa tao ang palpak, maging ang kanyang kakayahan sa martial arts ay mahina rin, at kahit 20 taong gulang na siyang inapo ng isang pamilya ng mga swordsman. Mayroon lamang siyang 5 taong karanasan sa kanyang key center. Napatingin siya sa kanyang gilid. Kung nasaan si Guangzhou na sinabi pa niya na ang tanging kapaki-pakinabang na bagay na meron ako ay isang utusan na nagsilbi sa akin simula nung bata pa kami. At sinabi pa niya na Guangzhou, may narinig ka bang mga bali-balita? Sumagot ito sa kanya na anong bali-balita. Napapikit ang gating bida na sinabi niya na kung may mapa ba ng kayamanan ng isang dating master o may lumitaw na two-headed spirit creature. O, na hindi niya ito naituloy. Na napatingin sa kanya si Guangzhou na sinabi na or ano. Na seryosong sinabi niya na kung namatay na ang pinuno ng alyansa. Nakapikit na sumagot sa kanya si Guangzhou na hindi. Bakit naman mamamatay ang malakas na pinuno ng alyansa? Na nakasimangot na napatingin sa kanya ang ating bida. Seryosong sinabi niya sa isip na ilang araw na ang lumipas mula nung nag-reincarnate ako. Dapat ay may mga bali-balita na ako, ang pinuno ng alyansa, ay namatay na, pero anong nangyayari? Napahawak siya sa kanyang baba na nakapikit na sinabi pa sa isip na itinatago ba nila ang pagkamatay ko? Dahil ba magkakaroon ng malaking epekto sa Jianghu kung malalaman ang pagkamatay ng pinuno ng Merem Alliance? Napataas ng ulo si Guangzhou na nakapikit habang sinabi na kung iisipin, may balita tungkol sa iyo, young master. Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi na anong balita. Muling sinabi sa kanya ni Guangzhou na balita na nawala ka. Sa sarili matapos kang bugbugin ni Miss Song. Napangiwi naman siya ng bibig na napasabi sa kanyang isip na iyon ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Hiyang-hiya ako nung narinig ko ang kwentong yun. At pagkatapos ay nakangiting sinabi niya na sige, ganoon ba talaga kaganda si Miss Song? Hanggang sa punto na mawawala ako sa sarili at susugod sa kanya, para lang mabugbog. Humakik-kik ito ng ngisi na sinabi sa kanya na opo, hindi pa matagal nung bumalik siya, pero laganap na ang mga balita na siya ang pinakamagandang dilag sa silangan. Hindi mo ba natatandaan kung paano pumila ang mga tao para lang masilayan ang kagandahan ni Miss Song? Napatingin sa kanya si Guangzhou nang sabihin ng ating bida na hindi ko matandaan. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang mga babaeng ito na marami na akong nakarelasyong babae sa dati kong buhay. Mayroon pang ang isa sa 4 na pinakamagandang dilag ng Central Plains, at isa rin na itinuturing na pinakamagandang babae sa mundo noong panahong yon. Dagdag pa niya na pero hindi ako nakaranas ng tunay na pag-ibig sa kahit sino sa mga babaeng yon. Dahil naging masyado akong malaking master sa murang edad. Itinuring nila ako bilang Tian Hijin, ang pinakamahusay na master sa mundo, sa halip na Tian Hijin lang, na isang lalaki. Para sa akin, ang espada ang tanging kasintahan ko. At pagkatapos, masayang sinabi ni Guangzhou sa kanya na kahit na nabugbog ka na, gusto mo pa ring makita si Miss Song, di ba? Naiintindihan ko kayo, young master. Tumayo siya na nakangiting sinabi na kalimutan mo na yan. Nagtatakang napasabi sa kanya si Guangzhou na kalimutan ang alin. Nakapikit na tumugon ng ating bida sa kanya na kalimutan mo na si Miss Song. Ang pinakamaganda sa Shandong o kung ano paman at ikuha mo na lang ako ng espada.
Nagulat naman sa kanya ito na napalaki ng mata na napasabi na bakit bigla kang naghahanap ng espada. Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi pa na bakit mo tinatanong? May dahilan ba dapat kung bakit? Naghahanap ng espada ang isang martial artist? Panandaliang natahimik sila, at pagkatapos hindi pa rin makapaniwala na nakatingin sa kanya si Guangtou na sinabi na talagang nawalan ka nga ng alaala. Na sumagot siya na sinasabi ko sa iyo, gagawin ko ito. At ilang sandali pa ay inaabot sa kanya ang itim na espada habang sinasabi na matagal ko itong hinanap. Nakabaon pala ito sa bodega. Kinuha niya ito at tahimik na pinagmamasdan. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ngayon ko lang ulit na hawakan ng espada matapos ang mahabang panahon. Dagdag pa niya habang hawak sa puluhan ng espada na simula nung maabot ko ang tuktok, wala nang kaaway na karapat-dapat paggamitan ng espada. Pero nabigo akong maabot ang mental sword realm kahit tinawag pa akong Diyos ng martial arts. Umagos ang enerhiya mula sa kaluban habang hinatak niya ito na sinabi pa niya sa isip na isang antas kung saan malayang nagagamit ang isang invisible na espada na gawa ng isipan at kilala na walang anumang bagay sa mundo ang hindi nito kayang putulin. Itinutok niya ito sa harapan habang ang espada ay naglalabas ng enerhiya na sinabi pa niya sa isip na ngayong isinilang akong muli. Gusto kong tahakin ang landas na hindi ko nagawa sa dati kong buhay. At pagkatapos makikita ang kanyang mga tingin ay seryoso. Habang nakatingin naman sa kanya si Guangtou sinabi niya na young master, hindi mo naman susubukang maghiganti kay Miss Song gamit ang espadang yan, di ba? Ibinalik ng ating bida ang espada sa kaluban na napatingin dito na sinabi na ano? Nagulat naman si Guangtou na napasabi na huwag mong gagawin yan. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na anong pinagsasasabi mo. May hindi makapaniwalang mukha ito na napasabi sa isip na base sa mukha niya, hindi siya nagbibiro. Napahinga ng malalim ang ating bida na napasabi sa isip na hindi ko talaga mo-ari kung anong klaseng tao ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Bigla namang dumating ang kanyang ina na sinabi na yun ba talaga ang dahilan? Agad naman napayuko ang kanyang utusan na si Guangtou at sinabi na aking ginang, maligayang pagdating po. Na napatingin naman ang ating bida sa kanyang ina. Naiinis na sinabi pa nito sa kanya na tinatanong ko kung susubukan mo ba talagang saktan si Hualin. Sumagot siya na sinabi na hindi yun ang dahilan. Muling sinabi sa kanya ng kanyang ina na pero bakit mo hawak ang espadang yan? Napapikit siya na sinabi sa isip na gaano ba siya katagal na hindi humawak ng espada at kailangan ko pang marinig ito dahil lang sa paghawak ko nito. At pagkatapos sinabi niya na seryoso na akong magsasasanay sa martial arts mula ngayon. Nagulat naman sa kanyang narinig ang kanyang utusan na napa-atres ng bahagya. Na sinabi naman ng kanyang ina na ikaw, magsasasanay sa martial arts? Hindi naniniwala ang kanyang ina na sinabi pa habang nakapikit na nagsisinungaling ka na naman ang nakakatawa hanggang sa huli, dahil sinusubukan mong magsinungaling, tiyak na may iniisip kang masama. Nakatingin siya sa espada habang sinabi naman niya na ina, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Bigla namang napatingin sa kanya ang kanyang ina na may nagtatakang mukha. Napangiti pa siya na sinabi na pero kahit papaano, hinding-hindi ko sasaksakin ang fiancé ko gamit ang espadang ito. Dagdag pa niya na at hindi ko rin ito gagamitin para mang-api ng mga mas mahihina sa akin. Nagulat ang kanya ng ina sa kanyang narinig at natulala habang nakatingin sa kanya. Naiisip niya ito habang sinasabi sa kanyang sarili na baliw lang ako sa martial arts at pag-aalaga sa Miriam kaya hindi man lang ako nakapagsimula ng sariling pamilya. Hindi ko alam kung bakit ako na-reincarnate sa katawan ni Bilidan. Pero habang narito na ako, mabubuhay ako ng lubos bilang si Bilidan. At pagkatapos sinabi niyang nakangiti na huwag po kayong mag-alala, ina. Natulala na lang ang kanyang ina sa kanyang narinig na walang masabi sa dating walang kwenta niyang anak. Makikita ang bubong ng bahay na makalipas ang ilang araw. Nakapikit ang kanyang mga mata habang unti-unting inilalabas ang kanyang enerhiya. Magkadikit ang dulo ng kanyang mga daliri, maayos at kontrolado, habang nakakrus ang kanyang mga paa sa sahig sa isang posturang malinaw na nagmumuni at nagmemeditasyon. Tahimik ang kanyang anyo, ngunit ramdam ang bigat ng kapangyarihan. Sa bandang tiyan niya, makikitang umiikot ang enerhiya, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, na parang isang pusod ng lakas na nagtitipon at naghahanda para sa susunod na hakbang. At makalipas ang ilang sandali, makikitang umaapaw ang enerhiya sa kanyang katawan. Parang hindi na ito kayang ikulong ng kanyang laman,
Kaya't dahan-daang kumakalat ang puwersa sa paligid, nagpapabigat sa hangin at nagpapayanig sa sahig. Ang tahimik niyang anyo ay lalo pang naging mapanganib, hudyat na ang lakas na kanyang tinipon ay umabot na sa sukdulan. Makikita sa kanyang likuran na unti-unti nang nawawala ang enerhiya. Dahan-daang humuhupa ang kaninang rumaragasang puwersa, na parang ibinabalik niya ito sa loob ng kanyang katawan. At pagkatapos ay marahan siyang huminga, malalim at kontrolado. Sa bawat paglanghap at pagbuga ng hangin, tila tuluyang pinapakalma ang kanyang katawan at isipan, ibinabalik ang balanse matapos ang pag-agos at paghupa ng enerhiya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na binago ko ang 5 taon ng mahinang internal arts tungo sa 5 taon ng purong internal arts. Dagdag pa niya na may seryosong mga tingin na hanggat ang isa ay may malay, ang Heavenly Martial Circulation Mind Art ang pinakamahusay na mental art sa mundo na nagpapahintulot sa iyo na magsagawa ng key breathing control. Mula ngayon, daragdagan ko ang aking internal art at stamina gamit ang Heavenly Martial Circulation Mind Art na ito. Bigla namang malakas na bumukas ang pintuan. Ito pala ay ang kanyang utusan na si Guangtou na malakas na sinabi na may malaking problema. Nakapikit siya, habang bakas sa kanyang mukha ang ngiti na sinabi sa isip na dumating na rin ang takdang panahon. At matalim siyang tumingin na sinabi pa niya na namatay ba ang alliance leader? Napaatras naman sa gulat ang kanyang utusan na si Guangtou sa gulat sa narinig niya. At sinabi na ano ang pinagsasabi mo? Bakit biglang mamamatay ang alliance leader? Nagulat naman siya nang hindi iyon ang ibabalita sa kanya nito. Itinuro niya ang labas na sinabi pa sa kanya na narito ang pinuno ng angkan na si Song. Tinanong naman siya ng ating bida na sino yon. May gulat ito sa mukha na napasabi na ang ama ni Miss Song. Si Grandmaster Song Yujing. Napapikit ang ating bida na sinabi niya na tapos ano. Bakit ka nagkakagulo? Sinagot siya nito na dahil kasama rin niya si Miss Song. Makikita ang puno. Habang naglalakad sinasabi nito na young master, alam mo na hindi ka dapat gumawa ng anumang gulo sa pagkakataong ito, di ba? Tumugon siya na alam ko. Habang nasa likod si Guangtou sinabi niya sa ating bida na kailangan mong humingi ng paumanhin ng may paggalang, naiintindihan mo, di ba? Tumugon siya habang nakatungo ang ulo na nakuha ko na. Nababahala si Guangtou nang makarating na sila, habang ang gating bida ay may gulat sa mukha. At nang makita siya ng kanyang ama sinabi niya na nandito na kayo. Na makikita naman ang mata ng ating bida na patuloy na nakatingin. Nakita niya pala ang kagandahan ng successor of the Song family na si Song Hualin. Napasabi pa ang ating bida sa isip na siya ay mas maganda kaysa sa inakala ko. Kaya pala may dahilan kung bakit nawala sa sarili ang katawang ito. Na makikita naman ang mata nito ay napatingin sa kanya. At pagkatapos ay ibinalik sa unahan ang tingin. Yumuko sila na sinabi ng ating bida na matagal na rin ang nakalipas. Naging mabuti ba ang kalagayan mo? Sinabi naman ng ama ni Hualin na si Song Yujing na naging mabuti naman kami. Pilit siyang ngumiti na sinabi pa na paumanhin tungkol sa nangyari. Pumikit lang ito bilang tugon sa kanya. Lumingon naman ang kanyang ama sa kanya at sinabi na Hualin. Agad na sinabi ng ama ng ating bida na maaari ka. Tumigil. Bahagyang napatungo naman ang ulong nakapikit si Song Yujing. Napatingin sila kay Hualin nang magsalita ito na ngayong narito na tayo ng magkakasama, mayroon akong gustong pag-usapan. Napasabi naman ng ama ng ating bida na sige, ano yun? Sinabi sa kanya ni Hualin na pakiusap, kanselahin ang ating nakatakdang kasal. Na nagtataka naman ang ating bida na nakatingin sa kanya. May gulat naman na napatingin ng ama nito sa kanya pati na ang mga magulang ng ating bida. At pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa. Napasigaw naman si Song Yujing na sinabi sa kanyang anak ng pasiga na anong pinagsasabi mo ng biglaan. Habang nakapikit naman ito. At pagkatapos, sinabi ni Hualin na hindi ba't ito ay isang arranged marriage. Batid ko ang aking kabastusan, ngunit naniniwala ako na may karapatan akong pumili ng sarili kong asawa. At pagkatapos marinig nila ang sinabi, agad na napatingin ang magulang ng ating bida dito at ang kanyang ama ng tahimik. Na napahinga naman ang ating bida habang nakatingin dito. At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata, sa pagpapatuloy. Tahimik na nakatingin sila kay Hualin. Sinabi pa nito habang nakapikit na talagang humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa.
Dagdag pang sinabi nito na alam ko pong naging mabuti kayo sa akin na parang sarili ninyong anak, pero wala po talaga akong plano na magpakasal kay Young Master B. Nakatingin naman ang magulang ng ating bida kay Hualin na may gulat sa mukha ng tahimik. Sinigawan naman siya ng kanyang ama na sinabi na ano itong kabastusan na ito. Ganyan mo ba sasabihan ng isang tao na nag-alaga sa iyo na parang sariling anak? Napuputulan mo na ang inyong sumpaan? Dagdag pa nito habang ibinuka ang kamay na bukod pa riyan, nang hindi man lang nakikipag-usap sa akin, at ginawa mo lang ang gusto mo. Paano mo nagawang hamakin sila at ako? Na napasabi na lang sa kanya si Hualin na ama. At ilang sandali pa ay bahagyang iniyuko niya ang kanyang ulo na may malamlam na mata. Agad namang pinigilan sila ng ama ng ating bida habang sinasabi na nakatingin kay Hualin na Wukyang, kumalma ka. Siguradong may sarili siyang dahilan. Na muli na namang napasigaw ito na kahit na. Nagulat naman si Hualin na napalaki ng mata nang marinig niya ang sinabi ng ating bida na gusto ko na rin pong ikansela ang kasunduan, gaya ng sinabi ni Miss Song. Agad namang napatingin sila sa kanya ng tahimik habang may gulat sa mukha ng kanyang mga magulang. Napanganga naman ang kanyang lingkod sa likuran ng tahimik na may hindi makapaniulang mukha. Habang ang ating bida ay seryoso. Napatingin sa kanya si Holland hindi inaasahan ang sinabi ng ating bida. Napahinga na lang si Wukyang na nakapikit na sinabi na gusto ko pong humingi ng paumanhin, kaya huwag niyo na po sanang masyadong dibdibin. Nakapikit namang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sinabi na ako naman talaga ang may kasalanan sa simula pa lang, pero nagagawa pa niyang humingi ng paumanhin. Ang dating may-ari ng katawang ito ay maaaring isang gago, pero may mababait siyang tao sa paligid niya. Dagdag pa niyang sinabi sa kanila habang nakatingin sa kanya na hindi dahil sa nasasaktan ako. Na tinanong ng ama ni Hualin ang ating bida na may gulat sa mukha na sinabi na kung gayon bakit. Sinagot siya ng ating bida na ako rin ay gustong makipagkasundo sa babaeng gusto ko. May gulat naman sa mukha si Hualin nang mapakinggan niya ito. Napapikit na lang ang kanyang mga magulang ng tahimik. At pagkatapos ay ngumiti na sinabi na tama. Kung iyan ang nais ninyong dalawa, sige gawin natin iyan. Napasigaw naman si Wukyang sa kanyang ama na sinabi na anong nangyayari sa iyo ngayon. Hindi natin pwedeng ikansela ang kasunduan. Sinabi pa ng kanyang ama na gaya ng sinabi ni Hualin, hindi tayo ang dapat magpasya para sa kanyang kinabukasan. Na muli na namang sinabi sa kanya ni Wukyang na sinabi ko nang hindi pwede. Dagdag pa nito habang nakatalikod sa kanyang anak na aalis na muna kami para sa araw na ito. Makikita naman ang mukha ni Hualin na matamlay. At pagkatapos tumingin siya sa ating bida. At sinabi nito sa kanya na bakit mo binago ang isip mo. Nagtataka naman ang ating bida sa kanya. Napahinga na sinagot niya na masyadong masakit ang suntok mo. Tahimik naman na nakatingin lang siya sa kanya. At yumuko na ito habang nauna nang umalis ang kanyang ama. At makikita na ang mga ito na papaalis na. Nakatingin naman ang ating bida sa mga ito, habang napahinga na lang ang kanyang ama ng malalim. At naiinis na sinabi naman ng kanayang ina habang nakapikit na ano ba talaga ang balak mong gawin. Napatingin naman sila dito, at pumikit na sinabi niya na paumanhin sa sasabihin ko, pero wala akong plano na makipagkasundo. May kailangan din akong gawin sa ngayon. Tinanong siya ng kanyang ina na kung ganoon. Bakit mo binisita si Hualin at gumawa ng ganoong gulo kung wala ka naman palang planong makipagkasundo? Sumagot ang ating bida na humihingi po ako ng paumanhin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na wala akong masasabi, dahil nangyari yon bago ko papasukin ang katawang ito. Muli na namang sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung gayon, ano ang gusto mong gawin sa ngayon? Sinagot siya ng ating bida na balak ko pong magsanay ng martial arts, gaya ng sinabi ko na rin noon. May gulat sa mukha ang kanyang ina na sinabi na seryoso ka ba? Sumagot siya na seryoso po ako. Natahimik na nakatingin sa kanya ang kanyang ina na may gulat sa mukha. Hinawakan siya ng kanyang asawa habang sinabi na tara na. Matagal-tagal na rin nung huli tayong uminom ng tayong dalawa lang. Na napasabi naman ang kanyang asawa na ano? Ano ang pinagsasabi mong biglaan? Sumagot ito sa kanya na nakangiti na yun ang sabi ng anak natin. Kaya hindi ba dapat tayong uminom para ipagdiwang nating dalawa? Na may naguguluhan naman ng mukha ang kanyang ina na sinabi na ang ibig mong sabihin, pero kasi. Nakatingin ang ating bida sa kanyang magulang habang sinasabi ng kanyang ama na ngayon, tara na. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang makikita ang kanyang magulang na sa tuwing nararamdaman ko ang tingin ng 2 taong ito.
Kumikirot ang puso ko. Bahagyang napababa ng ulo ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na ang isiping mag-aalala sila at magtitiwala ng ganito sa gagawing ito. May bahagi sa akin na natatakot na baka pahinain ako ng pagkakaroon ng pamilya. Na siya ay may nababahalang reaksyon ng mukha. At muling tumingin sa kanyang magulang na sinabi pa niya sa isip na nag-aalala ako na kapag nalaman ko ang emosyong tinatawag na pag-ibig, hihina ang isip ko, dahil hindi ko na magagawang maging malupit kapag kinakailangan. Napahinga naman ang kanyang ina habang pinapakalma siya ng kanyang asawa na naglalakad paalis, na pinagmamasdan sila ng ating bida. At lumipas ang ilang araw na makikita siya na pagod malalim ang paghinga habang nakakuba ang katawan. Pinunasan niya ang kanyang pawis sa mukha gamit ang likurang kamay na patuloy siya sa paghinga ng malalim. Huminga siya ng malalim na sinabi pa niya sa sarili na isiping sagad na agad ang pagod ko nang hindi gumagamit ng internal arts. Dagdag pa niya na 12 linang pagtakbo nang hindi gumagamit ng internal arts para mapataas ang aking stamina. Sobrang hina ng stamina ko, pero kung itutuloy ko ito, magkakaroon ng pagbabago. Puno ng pawis ang mukha ng ating bida na pumasok sa kanilang pintuang nakapikit. At nang imulat ang kanyang mata, nagulat siyang napasabi na ha. Nakita niya pala si Hualin na nakatingin sa kanya ng tahimik. At muling ibinalik ang tingin na sinabi niya habang nakapikit na hindi ako pumunta rito dahil gusto ko. Kaya huwag kang magkamali ng akala. Magkaharap sila na sinabi pa nito sa ating bida na pinapanta lang ako ni Ama rito para humingi ng tawad. Sumagot ang ating bida na hindi ako magkakaroon ng maling pagkaunawa. Seryosong tinitigan siya ni Hualin. At pagkatapos sinabi niya na natatandaan mo ba ang sinabi mo nung lasing ka nung araw na yon? Tumugon sa kanya ang ating bida na ha? Nakapikit na sinabi sa kanya ni Hualin na tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang maganda mong mukha. Huwag kang magmalaki dahil magkakakulubot din yan pagtanda ko. Nakapikit siya na napakagat ng labi na sinabi sa kanyang sarili na Diyos ko. Kung ano-ano palang sinabi ng gagawang ito. At pagkatapos sinabi niya kay Hualin na humihingi ako ng paumanhin muli sa nangyari nung araw na yon. Sumagot sa kanya si Hualin na tama ka. Napalaki naman ng mata sa gulat ang ating bida na nagtataka sa kanyang sagot. Seryosong sinabi sa kanya ni Hualin na sa ngayon, lahat ay pinupuri ang itsura ko, pero paglipas ng panahon, wala nang titingin sa akin. Gusto kong makilala dahil sa aking kakayahan at hindi sa aking itsura. Kaya wala akong balak makipag-date sa kahit sinong lalaki ngayon. Nagtatakang nakatingin pa din ang ating bida sa kanya. Muling sinabi sa kanya ni Hualin na bukod doon, ang pinakamalaking dahilan kung bakit ko kinakansela ang kasunduan ay dahil ayaw ko sa iyo. Bigla namang nagtalsikan ng pawis ng ating bida na sumagot na sige, nakuha ko ang punto mo. Muling sinabi sa kanya ni Hualin na pumayag ka bang ikansela ang kasunduan. Dahil nasaktan ang pride mo. Napangiwi ng mukha ang ating bida na napasabi na ha? At pagkatapos ay napahinga na lang siya habang napapikit. At sinabi niya na ikinalaki ng mata ni Hualin na isipin mo ang lahat ng gusto mong isipin. Nakangiting sinabi pa niya sa kanyang isip na tama yan. Ito ang mga emosyong dumarating at nawawala kapag 20 ka na. Ang pakikipag-date at pakikipaghiwalay dahil sa pride, pag-iyak at pagtawa. At iyon ang dahilan kung bakit mas gumagawa ng gulo ang may-ari ng katawang ito. At sinabi niya dito na hindi mo kailangang mag-alala. Wala akong balak baguhin ang isip ko sa pagpapakansela ng kasunduan. May gulat sa mukha si Hualin nang marinig niya ito. Makikita silang magkatalikod na sinabi pa niyang nakapikit na mula ngayon, hindi na ako magiging hadlang sa buhay mo. At pagkatapos ay tahimik na naglakad siya habang naiwan si Hualin na may naguguluhang ekspresyon ng mukha. At ilang sandali pa ay napatingin siya sa ating bida. Tahimik at seryoso ang mukha nito. Patuloy lang sa paglalakad ang gating bida na sinabi pa niya sa isip na ang edad na 20 ko sa dati kong buhay ay napakamadugo. Dagdag pa niya habang naiisip ito na naglilibot para pumatay ng mga masasamang tao sa Central Plains gamit ang espada para sa pagsasanay. Ang kabataan ko ay hindi na puno ng nagniningning na kulay asul, kundi purong puti at dugo lang. Sinabi pa niya habang makikita siyang nakatalikod na noon. Nabuhay ako ng sobrang tindi. Bigla naman siyang napalingon sa likod. At nakita na umalis na si Hualin. At lumipas na naman ang panahon, at ang kabundukan ay tuluyan ng nagyayelo. Nababalot ng makapal na nyebe ang mga taluktok at landas, at ang malamig na hangin ay humahaplos sa bawat bato at puno.
Mula sa nagyayelong lupa, mahigpit niyang hawak ang kanyang espada, pilit at may pagtatakang sinusubukang bunutin ito. At pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang mga paa sa nyebe upang tumatag ang tindig. Saka inilagay ang kabilang kamay sa braso na may hawak ng espada. Na makikita ang pag-apaw ng enerhiya dito. Sinabi pa niya habang winawasiwas ang kanyang espada na soul-chasing Azura Sword Arts. Gamit ang sword art na ito, hindi na niya ito naituloy nang biglang nagkaroon ng ilusyon ng mga tao sa kanyang harapan na mabilis niyang itinutok ang espada sa mga ito na agad namang nawasak. Nakapikit siyang sinabi pa sa isip habang naalala ang mga ito na winasak ko ang mga puso ng 13 pinuno ng Dark Path 13 Syndicate. Pinutol ang ulo ng pinuno ng Bloodhaven Divine Cult, at naging pinakamahusay sa mundo. At pagkatapos, muli na naman niyang ibinuka ang kanyang mga paa sa nyebe, sabay nagpalabas ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa bawat bugso ng lakas, umangat at nagtataasan ang nyebe sa paligid. Pinatigas niya ang kanyang postura habang bahagyang nakayuko, ang buong katawan ay nakapokus at hindi gumagalaw. Ang mga nyebeng tila tumitikas at nakabitin sa ere ay malinaw na sumasalamin sa tindi ng kanyang konsentrasyon. Na para bang napigil maging ang galaw ng paligid. At makikita ang kanyang mukha na nakapikit, kalmado ngunit puno ng konsentrasyon. At ilang sandali pa, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, matalim at puno ng determinasyon. Kasabay nito ang pagbuka ng kanyang dalawang kamay, ang isa ay mahigpit na may hawak na espada, habang bahagyang nakakuba ang kanyang katawan. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab, nagpaangat at nagpalipad ng mga nyebe sa paligid na tila isang alon ng puting bagyo. At mula sa malayo, makikita ang liwanag sa dulo ng kakahuyan, kumikislap at tila humihimok sa sinumang nakatingin. At sa isang saglit, na puno ng liwanag ang kakahuyan, ang bawat puno at sanga ay nagningning sa maliwanag na sinag. At kitang-kita mula sa malayo ang pag-angat ng usok sa nagyayelong lugar, dahan-daang sumisiklab at umaalon sa hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang puting nyebe ay nawala sa paligid. At nahayag ang matigas na lupa sa kanyang paa, habang umiikot at umiikot ang malakas na enerhiya sa kanyang paligid. Napahinga siya na sinabi pa sa kanyang isip na mas madali palang gumamit ng martial arts kaysa sa inakala ko. May talento ba siya sa martial arts? Napangiti siya at sinabi pa sa isip na bilidan, mayroon kang ganitong katawan. Pero nabuhay ka lang na parang gagaw ng ganoon? At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang dalawang tao sa maliit na pavilion na nasa gitna ng lawa, tahimik at tila hiwalay sa ingay ng paligid. Ang tubig ay malinaw at maingat na sumasalamin sa kanilang anyo, habang ang pavilion ay nakatayo ng matatag, nagbibigay diin sa katahimikan at misteryong bumabalot sa eksenang yon. Nakatingin ang lalaki sa tubig na sinabi nito na narinig ko na nagsasanay daw ng martial arts si Young Master binitong mga nakaraang araw. Napatingin ang babae sa kanya at tumugon na pagsasanay sa martial arts. Nakapikit pa nitong sinabi na oo. Bagay yun na hindi niya kailanman ginagawa, kaya nagulat ang lahat sa pamilyang B-Swordsman. Dagdag pa nito habang nakakrus ang kamay sa katawan na bagamat sa tingin ko ay ginagawa niya ito para magpa-impress sa'yo. Sumagot sa kanya si Hualin na habang nakapikit na sinabi na hindi iyon ang sitwasyon. Hindi siya mukhang gustong magpa-impress sa akin. Nagulat ito na napalaki ng mata na napasabi na ano, talaga bang gagawin yun ng lalaking yun? At naalala ito ni Hualin na sinabi pa niya sa kanyang isip na ang tingin niya nung oras na yon. Tila totoo, tumingin si Hualin dito na sinabi pa na may pagtitipon ang mga sumisikat na kabataan ngayon. Dagdag pa niyang sinabi na kailangan ko bang pumunta? Sumagot ito sa kanyang nakapikit na oo, kailangan mo pumunta. Ang Young Master na si Yang ng Young Syndicate, ay nagpadala ng mensahe ng ilang beses para masiguradong dadalo kayo. Dagdag pa nito na gaya ng alam nyo, ang Young Syndicate. Na hindi na niya ito naituloy nang biglang napasigaw si Hualin na tama na yan. Nagtatakang napatingin naman ito sa kanya, at may naiinis na mukha si Hualin na sinabi pa niya na pupunta ako. Kaya tumigil ka na, patuloy na nakatingin ito sa kanya ng tahimik na may pagtataka, at pagkatapos, yumuko ito at sinabi na humihingi ako ng paumanhin.
Ihahanda ko na ang mga gamit para sa pag-alis. At pagkatapos, makikita sila mula sa malayo. Malapit nang lumubog ang araw. At makikita ang mga ito na naglalakad sa pagitan ng mga bahay panuluyan. Mula sa loob ng bintanang ito makikita ang labas na may nagsasalita na lumabas ako sa mga kalye baka sakaling makarinig ako ng balita tungkol sa pagkamatay ng pinuno ng alyansa. Dagdag pa ng ating bida habang nag-iisang nakaupo sa harap ng lamesa na pero wala silang balibalita kahit ano. Nakatingin siya sa labas na sinabi pa sa isip na bakit ang tagal ng anunsyo. Bigla namang napatingin siya sa gilid na napasabi pa sa isip na kung ako lang ang masusunod. Gusto kong pumunta agad sa Miriam Alliance at tanungin si Gal Zariang, pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Bigla namang may mga pumasok sa silid na kanyang ikinagulat na napasabi na ha. Nagulat naman si Hualin nang makita niya ang ating bida na may pagtataka. Nagulat din ang mga ito nang makita siya na napatingin din na may pagtataka. Habang nakatingin sa kanya si Hualin nilapitan siya ng mga ito at sinabi na bilidan. Bakit narito ang gagong ito? Dagdag pa nito sa kanya na narinig kong galing ka raw sa kamatayan. Pero maayos ka naman pala? Nakapikit naman ang ating bida na sinabi sa isip na ha. Isa pa ba itong gago na may atraso sa katawang ito? Umupo ito sa kanyang harapan sa lamesa at nakangising sinabi niya na narinig ko na nag-aaral ka raw ng martial arts ngayon. Bakit? Para bugbugin ako? Napangisi naman ang ating bida. At pagkatapos sinabi niya na sinong nag-aaral ng martial arts para lang mambugbog ng tao. Tumingin siya ng matalim at sinabi pa na ginagawa ito para patayin ang taong gusto ng mamatay. Pinagpawisan nito na nakatingin sa ating bida na napasabi sa isip habang nakatingin sa kanya na ang mga mata niya. At pagkatapos ay himigop siya sa tasa. Napangiwi naman ito ng bibig na napasabi pa sa isip na ang ibig kong sabihin, bakit ganito ang nararamdaman ko sa isang taong tulad ni Bilidan? Ngumisi ito at sinabi sa kanya na ikaw na mahilig mangutang na gago. Hindi ba't ngumangawa ka matapos kang bugbugin ni Miss Song? Napatingin naman sa kanya ang ating bida na sinabi niya sa isip na mahilig mangutang. Nang utang ba ako sa gagong ito? Itatanong ko kay Guangtou mamaya. Bigla namang sinabi ni Hualin na napatingin ng dalawa na hindi ko kailanman sinabi yon. Napalingon naman ito na sinabi pa na hindi mo na kailangang sabihin para malaman ko. Miss Song, iniistorbo ka ba ng gagong ito? Na nakapikit lang ang ating bida. At sinabi pa ni Hualin na hindi naman. Tumayo na siya habang sinuot ang salukat habang nagulat naman ito na napasabi na saan ka pupunta. Habang papaalis siya nakangisi pa nitong sinabi na huwag kang palakad-lakad na naniningkit ang mata sa mga tao mula ngayon. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa isip na hindi kailangang sayangin ang emosyon ko sa mga bata. Dagdag pa niya habang dadaan kay Hualin na hindi ko alam kung bakit ako nag-reincarnate bilang Bilidan. Pero siguradong hindi para sayangin ang oras ko sa kaawa-awang bagay na ito. At pagkatapos ay tahimik lang niyang nilampasan si Hualin. Sinilip pa ng isa siya habang pababa ng hagdan na sinabi na mukhang medyo iba ang aura ng gagong yun. Natahimik naman siyang pinagmamasdan ni Hualin. Malapit nang lumubog ang araw. Nagwawalis sa si Guangtou. Dumating na ang ating bida at nakita niya si Guangtou. At pagkatapos ay tinanong niya ito na bakit ang late mo na naglilinis. Tumugon ito sa kanya na nakatanggap kami ng mensahe na darating daw si Leader Yang mamaya. May gulat siya sa mukha na tinanong na Leader Yang, sino yun? Napasalubong naman ang mga kilay ni Guangtou na hindi makapaniwalang sinabi na talaga bang hindi mo rin ito matandaan? Sumagot ang ating bida na oo, hindi. Napahinga na lang ng malalim sa kanya si Guangtou. Bahagyang nakangiti siya na nakatingin dito na sinabi sa isip na kahit nagtatanong ako ng parehong bagay tuwing oras. Naniniwala talaga ang lalaking ito na nawalan ako ng alaala. Sinabi naman sa kanya ni Guangtou na ang tinutukoy ko ay ang pinuno ng Yang Syndicate na si Yang GZ. At ang Yang Syndicate ang pinakamalaking grupo sa Shandong. Dagdag pa niya na tayo ang pinakamagaling noon. Nagulat naman siya na napatanong na ganoon ba? Kung gayon, tayo ba ang pangalawa? Sinagot siya ni Guangtou na hindi po. Ang Yang Syndicate ang una, ang pamilyang Song ang pangalawa, at tayo ang pangatlo. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sabi mo tayo ang pinakamagaling noon, pero ganoon na ba tayo kabagsak? Anong nangyari? Muling sinabi sa kanya ni Guangtou na talaga bang, nagtatanong kayo dahil hindi niyo alam? Muling sinabi sa kanya ng ating bida na dahil ba sa akin? Muli na namang napahinga ng malalim si Guangtou na sumagot na oo.
Maraming pera ang nagastos para ayusin ang mga gulo na ginawa niyo sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa niya habang nagwawalis na habang lumalala ang pananalapi, kailangan din nating bawasan ang bilang ng mga martial artist. Tinanong muli ng ating bida sa kanya na nagkaroon ba ako ng utang? Sumagot sa kanya si Guangtou habang nakapikit na syempre po. Baon kayo sa utang sa maraming lugar, pero ang alam ko ay sa Yang Syndicate kayo pinakamalaking ng utang. At naiisip niya ito na sinabi sa kanya na ikaw na mahilig mangutang na gago. Na seryoso siyang napasabi sa isip na nakuha ko na kung bakit ganoon na lang umasta ang gagong yun. May malungkot pang mga tingin si Guangtou na sinabi pa na ang tatlong malalaking swordsman squad na meron tayo ay unti-unting lumiit, at sa ngayon, pinagsama na lang sila sa isa. At ang bilang ng mga utusan at katulong ay nabawasan ng higit sa kalahati. Napasimangot siya ng mukha habang sinasabi pa sa kanya ni Guangtou na narinig ko na masama na rin ang lagay ng pananalapi nitong mga nakaraang araw. Tumingin ito sa kanya na sinabi pa na tunay na isa itong. Hindi na niya ito itinuloy. At napapikit na lang na malalim na huminga. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na siguradong pati ang mga sweldo niyo ay delayed na rin. Habang kinukuha ni Guangtou ang sako sinabi niya na hindi pa naman po. Nangyayari yun. Dahil palaging inuuna ng puno ng pamilya ang aming mga sweldo higit sa lahat. Nakatingin ang ating bida dito na sinabi pa niya sa isip na bilidan. Hindi, ako pala, kinakain ko na pala ang kinabukasan ng pamilya. At pagkatapos sinabi niya na sige, sabihin na nating dinungisan ko ang pangalan natin, pero bakit ka nagkakagulo sa oras ng hapunan? Sinagot siya nito yakap ang sako na darating ang lalaking inutangan natin ng pera. Kaya syempre kailangan nating gawing malinis ang paligid. Mabilis na umalis si Guangtou sinabi pa niya na busy ako, kaya mag-usap na lang tayo mamaya. Napatingin naman siya sa gilid. At nagtataka siya nang may nagsalita na sinaktan ng Young Master ng Yang Syndicate si Kuya Guangtou. Makikita ang babaeng ito na napasabi ang ating bida sa isip na Songhi ba ang pangalan ng batang yun. Sabi ni Guangtou, mabait siyang bata. May gulat sa mukha ang ating bida na napatanong na sinaktan ng gagong yun si Guangtou. Bakit? Sumagot ito na dahil daw may basurang naiwan sa bakuran. At ang mga tamad na utusan daw ay dapat binubugbog. Napasabi naman ng ating bida na hindi makapaniwala na at binugbog niya ang utusan ng ibang tao. Umiiyak ito na sinabi pa sa kanya na pero siya naman ang nagtapon ng basura. Bumilog ang mata ng ating bida na napasabi sa isip na siya ang nagtapon ng basura. Pero binugbog niya ang utusan ng iba. At utusan pa ng pamilya namin? Makikita ang luha sa mga mata ng batang ito, na sinabi pa ng ating bida sa kanya na nandoon ba ako sa insidenteng yun? Nagpahid ng luha ito na sumagot na oo. At pagkatapos sinigaw sa kanya na hindi lang kayo nandoon. Nakangisi at tumatawa pa kayo habang nakikitang binubugbog si Kuya Guangtou. Naiisip niya ito na napasabi sa kanyang sarili na bilidan. Ang gagawang ito ay talagang isang sumpa, tanga, at hanggal na salarin. Paano niya nagawa yon? Nakapikit na sinabi pa sa kanya ng ating bida na gayunpaman, sinabi ito ni Kuya Guangtou kahapon. Na ang Young Master ay nagbabago na. Para sa ikabubuti, nang marinig yon ng ating bida ay napabilog siya ng mata. Sinabi pa nito sa kanya na sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa Young Master. Pero naniniwala ako kay Kuya Guangtou. At pagkatapos ay yumuko ito sa kanya. At naglakad na nilampasan siya ng tahimik. Napaliit naman ang kanyang tingin at seryoso. Na napatingin naman siya sa kanyang gilid. Kung nasaan si Guangtou na todo sa paglilinis. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang makikita ang mukha ni Guangtou na kahit na pinagdaanan mo ang lahat ng iyon. Mabuti ka pa rin sa akin. At pagkatapos ay bahagyang ibinaba niya ang suot na selukat. Malapit nang lumubog ang araw na makikita ang likod ni Guangtou. Mula sa likod ng trangkahan isang boses ang mapapakinggan na sumisigaw na nandito na ang pinuno ng syndicate. At makikita ang pintuan ay bumubukas. At ilang mga paa ang makikita na naglalakad. Makikita ang mga mukha ng mga ito ay nakangisi na nakatingin sa gilid. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Ika-5 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bilog na buwan sa kalangitan, maliwanag at tahimik na nakasabit sa dilim. Ang malamlam nitong liwanag ay dahan-daang bumabalot sa paligid,
Tila isang saksi sa katahimikan ng gabi at sa mga lihim na nagaganap sa ilalim nito. At isang lampara ang nakatindig, unti-unting nagkaroon ng ilaw, ang munting apoy nito'y sumiklab at nagbigay ng mainit na liwanag, binasag ang dilim ng gabi at nagbigay buhay sa paligid. Nakangisi naman ang mga ito na sinabi ng matanda na haha. Naging maayos ba ang lagay nyo, Clan Leader B? Sumagot ang ama ng ating bida na napakalayo ng narating nyo para pumunta rito ng gabi, Syndicate Leader Yang. Nakatitig ang ating bida sa mga ito na sinabi sa kanyang isip na narinig ko na noon. Tinatawag niya pa si ama na Lolo B habang tumatakbo ng nakamedyas lang. Gayunpaman, kalaunan ay binago na niya ang paraan ng pagtawag at tono ng pananalita. Dagdag pa niya na at ang pumunta sa ganitong kalalim na oras ay isang bagay na hindi gagawin ng sinuman maliban na lang kung minamaliit nila kami. Napaliit naman ang isang mata nito na nagtatakang nakatingin. Nakatayo naman ang ating bida habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay na sinabi pa sa isip na ang gagawang iyon, binugbog si Guangtou dahil sa kakatwang dahilan, di ba? At muling nagsalita ang syndicate leader na si Yang na sinabi na kilala mo si Grandmaster Pang Wendao ng pamilyang Pang ng Hebei, di ba? Sumagot ang ama ng ating bida na syempre naman. Napahawak sa baba ito na sinabi sa kanya na nagpasya kaming makipagtulungan sa kanya at magsimula ng bagong negosyo. At papunta kami ngayon para makipagkita sa kanya. Pinuri ko ang ating clan leader B, kay Grandmaster Pang. Sumagot naman ang ama ng ating bida na sinabi niya na salamat sa iyong konsiderasyon. Malakas naman itong tumawa na tila ng aasar. At nakangising sinabi pa nito sa kanya na alam mo naman yon, di ba? Na ako lang ang tanging nag-aalaga sa ating clan, Leader B. Lumapit ang kanyang ama dito at sinabi na sa loob na natin pag-usapan ang mga detalye. Sumagot naman ito habang hawak ang balbas na sige. Naiwan siya, habang naglalakad sila papasok. Lumapit naman ito sa kanya at sinabi na oy, mahilig mangutang. Nagkita tayong muli. Makikita naman ang mukha ng ating bida na sinabi niya sa isip na isipin na lang natin si ama at ang pamilya, at magpigil muna sa pagkakataong ito. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa sa isip na naaawa ako kay Guangtou, pero kahit ngayon lang. Na makikita naman ito na nanginginig sa takot. Na muling sinabi sa isip ng ating bida na buwisit. Mahirap magpigil kapag nakikita ang ganyan. Tinalikuran niya ito at sinabi na dahil nandito na rin lang kayo, kumain na kayo at umalis. Nagulat naman ito sa kanyang narinig. Napatigil naman siya nang sabihin ito ng munting dangal ng pulubing ito. Hindi na naituloy, at nakangising sinabi pa nito sa kanya na gago, itigil mo ang kalokohan at bayaran mo na lang kami. Kailan mo babayaran ang 20,000 niyang na pera? Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi na hinaan mo ang boses mo. Hindi naman sa iyo ang utang ko, di ba? Naiinis na ngumisi ito na sinabi na oh Diyos ko, ang lakas naman ng loob mo. Sa tingin mo pa rin ba ay ikaw ang tagapagmana ng pinakamagaling na clan sa Shandong? Tumalikod siya at sinabi na alam kong hindi. Napasabi naman ito sa kanya na ano? Nakatalikod siyang sumagot na alam kong gago ako. Na makikita ang mga ito na nakatingin sa kanya ng tahimik habang naglalakad. Napasabi naman ito sa kanyang isip habang nakatingin sa kanya na nagbago na ba talaga ang young master? Habang naglalakad naman ang ating bida sinabi niya sa isip na 20,000 niyang. Isang halagang sapat upang ibaon sa matinding paghihirap ang isang katamtamang laki ng sekta. Anong uri ba ng kaguluhan ang aking nagawa upang mapilitang mangutang ng ganitong kalaking halaga? Bigla namang may sumigaw na mabilis na ikinalingon ng ating bida na may gulat sa kanyang mukha. Hinawakan pala nito ang kanilang utusan na bata habang nakangising sinabi na dahil ang basura mong amo ay ayaw akong pagsilbihan, ikaw na lang ang gagawa nito para sa akin. Tumingin naman siya dito ng matalim. At agad namang lumapit sa kanya si Guangtou at pinigilan ito na habang sinasabi na young master. Bata pa po siya, naiinis naman ito na napasabi na anong lakas ng loob mo, ikaw na mababang uri na gago, nahawakan ako. Nagulat si Guangtou nang makita niya na tatama ang siko nito sa kanya. At biglang siyang lumuhad sa lupa at sinabi pa na humihingi po ako ng paumanhin. Taos pusong paumanhin. Nakangisi ito na sinabi pa na ang gagawang ito ay naghahanap ng kamatayan. At naalala ito na napasabi pa na ikaw yung nung nakaraan, di ba? Makikita ang mukha ni Guangtou na nanangalit ang mga ngipin habang nakadapa. At nagulat siya nang bigla siyang daruan nito. Nagulat naman ang mga ito nang ginawa iyon ni Yang Jigang.
Nakangisi ito na sinabi pa na ano itong maruming bagay na ito. Napalaki naman ang mata si Guangtou na nakatingin sa dura nito sa lupa. Sinigaw pa ni Yang Jigang sa kanya na gago, hindi ka ba sasagot? Ano ito? Nanginginig na tumugon si Guangtou na dura po. Masayang nakangisi ito na sinabi na tama. Bakit may ganitong bagay sa lupa? Ha, higit pa rito, sa daanan kung saan dadaan ang isang mahalagang panauhin. Sinabi ko sa iyong linisin mo ito ng maayos noon pa, di ba? Makikita ang gulat sa mukha ni Guangtou habang ito ay nakaluhod. Habang dahan-daang hahawakan niya ito at pinagmamasdan ang dura, sinabi pa niya na lilinisin ko na po agad. Bigla namang kumilos ito ng walang babala. Isang malakas at malupit na sipa ang damapo sa kamay ni Guangtou, dahilan upang mapasigaw sa matinding sakit. Biglang inapakan ni Yang Jigang ang kanyang kamay. Dahan-dahan ngunit madiin, para bang sinasadya niyang iparamdam ang bawat hibla ng sakit. Napaungol si Guangtou, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit niyang hinahatak palayo ang kamay. At sinabi pa, ni Yang Jigang na ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakangisi si Yang Jigang habang nakatingin pababa kay Guangtou, ang mga matay puno ng panunuya at malamig na kasiyahan. Muling sinabi niya na galing yan sa bibig. Kaya dapat, linisin mo rin yan gamit ang bibig mo. Napalaki ng mata si Guangtou nang marinig niya ang sinabi ni Yang Jigang. Halos bumitaw ang kanyang hininga sa biglang pagkabigla. Seryoso naman ang tingin nito sa kanila, ang mga matay matalim at walang halong biro. Ngunit nang tingnan siya ni Yang Jigang, tila biglang tumiklap ito. Ang matapang na tindig niya ay unti-unting hamina, ang mga balikat niya ay bahagyang yumuko, at ang kanyang mga mata ay bahagyang napalihis, ramdam ang bigat ng titig ni Yang Jigang. Napasigaw naman ang batang babae, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang ang boses niya ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Kuya, ako na ang maglilinis. Gagawin ko yan. Napasigaw din si Guangtou sa batang babae, ang boses niya ay nanginginig at puno ng pagkabigla at pagkayamot. Na anong pinagsasabi mo? Dagdag pa niya, habang nakatayo sa harap ang batang babae, ang boses niya ay puno ng bigat at pagmamadali, na bilisan mo. At itanong mo kung may kailangan ng puno ng pamilya. Bilis. Mariing napapikit na lang ang batang babae, tahimik at halos hindi humihinga, habang ang mga luha ay dahan-daang dumadaloy sa kanyang mga mata. At pagkatapos, sabay silang napatingin sa gilid, ang mga mata nila ay nakatuon sa iisang direksyon. Tumingin pala sila sa ating bida, na tahimik lang silang pinagmamasdan. Ang mukha ng bida ay seryoso, may bahagyang nakasimangot na ekspresyon, tila sinusukat ang bawat galaw at kilos ng dalawang nakatingin sa kanya. Sinabi pa ni Guangtou sa batang babae habang mariin pa rin ang kanyang titig sa kanya. Halos kumikislap sa liwanag ng bawat butil ng luha sa kanyang mata, at ramdam ang bigat ng takot at hiya sa kanyang kabataan. Nabilis, at umalis ka na, mariing utos ni Guangtou. Nagsalita naman ang ating bida na sinabi niya na tama. Dapat nating linisin ang isang bagay na marumi. Nagulat ang bata sa kanyang narinig mula sa ating bida. Bahagya siyang napaatras, ang mga matay lumaki sa pagkabigla, at ang dibdib ay mabilis na umangat bumaba habang pilit inuunawa ang bigat ng mga salitang iyon. Sa tabi niya, si Guangtou ay hindi nakapagsalita. Napakagat siya sa labi, mariin, hanggang sa bahagyang mamuti ang gilid nito. Napangisi naman si Yang Jigang. Ang ngiting iyon ay pilit at baluktot. Puno ng panunuya. Napasabi naman ang nasa likod ng ating bida na gaya ng inaasahan, tsismis lang pala na nagbago na ang young master. Maluha-luha naman si Guangtou na sumagot sa ating bida na oo. Ako ang maglilinis nito, at dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo sa sahig. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig, at ang mga luhay sunod-sunod na tumulo, bumabagsak at kumakalat sa lupa sa ilalim niya. Nakangisi naman si Yang Jigang habang pinapanood niya ito. Inilabas niya ang kanyang dila. Nadidilaan na niya ang dura habang ang luha ay patuloy sa pag-agos. Na napaseryoso naman ito ng tingin. Bigla namang nagsalita ang ating bida na ano bang ginagawa mo? Bakit mo lilinisin yan, Guangtou? Napatingin naman ang mga ito sa kanya. Maluha-luha pa rin, tinanong ni Guangtou sa kanya. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagkalito, ano po? Napangisi ang ating bida, ang ngiti ay malamig at may halong panunuya. At malinaw na sinabi na ang nagdura ang dapat luminis nito.
Napasabi naman si Guangzhou, ang boses niya ay bahagyang nanginginig at puno ng kaba, young master. Sa kabilang banda, natuwa ang batang babae sa narinig. Halos kumislap ang kanyang mga mata, at ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay nagpapakita ng giliw at kagalakan. Sinabi pa ng ating bida habang nakangiti na Yang Jigang, ang tinutukoy ko ay ikaw. Linisin mo ang maruming bagay na yan. Naglalabasan ang ugat sa mukha ni Yang Jigang, halatang namumula at nanginginig sa inis, habang pilit niyang hinaharap ang sitwasyon. Tumugon siya sa kanya, ang boses puno ng galit at iritasyon, na ano. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya na linisin mo yan, gamit ang bibig mo. Halos tumigil ang hininga ni Yang Jigang sa biglang utos, ang mga matay lumaki sa pagkabigla at kahihiyan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita, at ang malamig at matalim na titig ng bida ay nagbabad sa kanyang buong pagkatao. Napasabi pa ito na ikaw nagago ka. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata.